What if we told you the best banh mi in Manila isn't in a fancy cafe but hidden in a literal garage? Humble, unassuming, and absolutely unforgettable. Let's take you to this tucked away gem that blew us away. So, nandito kami now sa Banh Mi, Manila. It's a Vietnamese cafe or restaurant. Yeah, very interesting lang yung setting niya kasi literal na nasa garage lang siya ng isang apartment or townhouse dito sa Quezon City. So actually saw this sa vlog ni Chef JP and yun, dinala ko si Chai dito to try. Time check, magpa 5 p.m. pa lang, so hindi pa siya dinner rush talaga, pero na siya, currently puno na yung resto and may mga waiting pa sa labas. So yeah, check natin kung okay yung food. So medyo limited lang yung space namin. So pagkatapat kami ni Chai ngayon pakita ko yung setup na. Yan siya, yan si Chai. So ililipat-lipat ko na lang yung camera pag titikman na namin yung food. Cute ng place kasi meron silang parang cafe dito sa may ibang side, tapos yung kabilang side nandun yung kitchen. Umorder kami ng banh mi, tapos yung pho, and then yung iced coffee. Once pa lang ako nakapunta sa Vietnam, si Chai. Once lang din daw siya. Pero sa Ho Chi Minh ako nakapunta. Pero yun yata yung mas city part ng Vietnam. Pero don't take my word for it. Malamig sa Hanoi. Pero interesting kasi yung may-ari nito. Again, info ko lang is yung from the vlog ni Chef JP. Yung couple na may-ari nitong shop, yung wife is from Vietnam. So yun yung pinipeg talaga nila na for the shop na parang Vietnam feel siya. Tsaka Vietnam din yung pinakamura na Southeast Asian country na napuntahan ko. Mas mura pa siya sa Thailand, pati Indonesia. So, okay. Tsaka sarap din ng food. More on noodles din sila. So parang nung nagpunta kasi ako doon for work, tapos naalala ko parang for a few days laging breakfast namin noodles. So yung ibang crew na ibang lahi. Merong mga kasama na Indo, naghahanap sila ng rice. Pero yung lagi namin na nakakainan puro noodles. So I guess yun yung part din ng culture nila. Doon yung uupo ka lang sa kalsada, may noodles, may pho ka na. Oo, yan, yung mga ganun. Tapos yung sinabi ni Chai na roadside, parang nakakatakot kumain. Personally kasi, feeling ko di ako kaya ng mga upuan. Yung upuan niya, yung kasi pag mga naglalaba. flimsy, Yung pag naglalaba na maliliit na upuan. Mga maliliit, as in squat ka talaga. So feeling ko masisira ko yung yung upuan. Parang ang dami din kumakain. Hindi ka kumain din doon kasi maraming locals na doon talaga kumakain sa mga
lola. Usually lola yung nagbebenta yun sa tabi ng upo ka lang, tapos kakain ka. Pro tip. Kasi yun nga, yung mga menu niya, yung mga roadside syempre, wala silang mga English menu. Tapos yung mga size nila, in Vietnamese, Vietnam din. Kung gusto mong di mahirapan, mag-grab, merong dun, grab food. Pag nag-grab food ka, pa-deliver, usually may mga English menu sila. So at least alam mo yung orderin mo. And at least yun na-experience ko na grab food dun. Sobrang sarap pa rin. Yes po. Red spring rolls. Papa. Thank you po. Pwede humingi ng Extra po. Sige po. Thank you. Try natin yung Vietnamese iced coffee. Tapang. Pero masarap yan. Kain mo. Tapang. Ito yung fried spring roll. Meron siyang vinegar dun sa gilid, pero hindi ako nagbe-vinegar, so diretso kong kakainin na lang. Sarap. Crispy siya. Yung nasa loob may vermicelli, may carrots, parang may shrimp. Kumuha na ako nung ang tag dito, may gutom na ako, so sorry na. Yung broth sobrang clear. Medyo matabang yung broth. Medyo matabang yung broth. Pero okay naman. Ikaw, try mo na. Malinis yung lasa. Kaling, siya, light. Kung maalat ka kumain, hindi mo siya ma-appreciate masyado. Pero kung halimbawa, saktuhan normalan ka namang kumain, okay naman, masarap siya. Natin yung gets ko yung comment ni Chai na matabang. Pero na-appreciate ko pa rin siya. Usually, in-order namin ng yung Pho-wa. Mas mas clean yung broth. Mas less fat, less oily, less fat. As in, wala siyang oil. Pwede mo siyang timplahan ng sriracha tsaka nung hoisin sauce. Pero yeah, it's a good noodle pho. Ito yung pulled pork.
Crunchy yung tinapay. Crunchy, crunchy. Harap. Stand out talaga yung bread. Sabi nga ni Chay, sobrang flaky or crunchy nung labas. Tapos yung palaman niya, sobrang malasa. Feeling ko mas okay siya with the hoisin sauce. Try natin. Hindi ka na sa pang nakatawa yung yung bread kanina pa to pero crispy pa din. Ang flaky. Soft yung loob. Pero yung labas ano siya, ma-crunch. Akala ko hindi ko ma-appreciate yung banh mi. Dahil mahilig sa bread. Pero parang okay naman. So second serving lang po. Timplahan natin ng hoisin tsaka ng sriracha. Mas okay siya nung tinimplahan na. Hindi na lang siya mainit kasi tagal namin kumain. Siyempre, tinik pa namin ang videos yung mga pagkain. Pero, yeah, okay siya with, especially with the sriracha. Okay, it's time for the bill review. Total is 1,439 pesos and 90 cents. Okay, so yung detailed items, pulled pork banh mi is 160 pesos. Yung cold Vietnamese coffee drip, it's 140 pesos each. So, yung dalawa is 280 pesos. Beef pho noodles is 329 pesos. Pork patty banh mi is 150 pesos. Ng fried spring rolls na 4 pieces na hinati. 4 pieces siya na hinati sa gitna. Is 390 pesos. So yung total ng food is 1,309 pesos. Yung service charge is 130 pesos and 90 cents. Kaya kami nag-arrive sa total na 1,439.9. So, sulit ba siya? For 1,500, tapos ganun nakadami yung in-order, actually, sulit na siya.
nakakabusog na din siya kasi we had noodles, we had bread, tapos we also had yung spring rolls pa. So, dalawa yung bread pa namin. So, nakabusog siya. Tapos yung coffee, matapang siya. So, if hindi kayo sanay sa coffee na matapang, I suggest na dagdagan nyo na lang ng sugar. Padagdagan nyo ng sugar or ng milk. Kasi yung isang ito, mas matapang siya actually. Kahit si Mark naman nagkakape ng natapangan sa kape nila. So, pero not necessarily a bad thing naman. Yan lang. That's all. Hey, so, pauwi na kami ng bahay. So, was it a good experience overall? Yes. Overall, yes. Masarap yung food. Mabilis naman yung service. Relatively mabilis yung service kasi actually ang daming tao kanina. Nagulat nga ako nung pagpasok namin ang puno yung space. Pero meron siyang outside seating. Pero if you want na inaamoy mo yung food sa loob, kayo pumesto. Tapos may aircon din doon. So, if you want na maamoy yung food, tapos malamig dun kayo sa loob pumesto. If not naman, if okay lang sa inyo, if totally madami yung tao, gusto nyo talaga kumain, pwede naman kayo dun sa labas na outside seating sa alfresco area nila. Yung food, overall masarap siya. We'll try the other menu items na lang next time. Yung pinaka na-enjoy ko, yung pulled pork. Si Mark, masubet niya yung in-order niya na pork patty na banh mi. Yung spring rolls, I think din siya, must order din siya. It's very crunchy and then very lasang-lasa mo yung flavors nung nasa loob. So, okay siya. Yung pho, if sanay kayo dun sa pho na mas malasa, I suggest trying it out, tas timplahan nyo na lang kung according to your taste. Kasi nga sabi ko nga, yung broth, since super clear broth siya, yung lasa niya din sobrang light. Malasa siya pero malinis. Sobrang linis ng lasa niya. Yun lang. Again, for the price, not bad na. Yung kinain namin, parang mura na din siya, yung banh mi. Pero take note, hindi yun yung premium banh mi. Mas mahal yung premium banh mi. Nasa 200 plus yung premium banh mi. Regular banh mi lang yung in-order namin. So, ano yung difference? Yung lang, yung palaman. Sa premium kasi parang crunchy pork. Crispy pork. Parang chicken yung isa. Pero yun, overall, good experience, good food, must try naman siya. Sabihin naman namin sa inyo, hindi naman kami yung lahat na lang para sa amin masarap. Sabihin naman namin sa inyo kung hindi masarap or kung ano yung okay lang, sakto lang. So far masarap naman lahat. Yun lang. Shoutout kay Chef JP. Sa kanya ko na panood yung recommendation na yun. In fairness dun sa lugar hindi mo akalain na hindi mo siya akalain na may restaurant doon. As in, siya, parang regular, lang siya, townhouse unit, ganun. Tapos, magugulit, pero malalaman mo lang na yun siya kasi may maraming nakaparada sa labas na mga grab food, ganyan. Tsaka, Food Panda, for the orders, naghihintay ng mga in-order. So, yun. Pero, overall, siya. Okay naman yung place. Maganda yung place. Hindi mo akalain na may ganun doon. Tapos if gusto nyong mas malaman pa dun about sa place, panoorin niyo yung vlog. Kasi na-interview ni Chef yung may-ari. So, sila, magkasawa na Pinoy, tsaka isang Vietnamese. Dito na sila nakabase. So, yun. And interesting din yung story. Okay, wala pa kami sa level ni Chef JP, so hindi pa namin yun magagawa. Pero
So yun, panoorin nyo na lang din yung vlog ni Chef JP. Yun lang. That's all. Meron ka pa ba sasabihin? Ay, Okay, yun lang. Bye. Wow.